Isipin mo ito ha, nakapagbayad ka na ng sabihin nating 2 milyong piso para sa isang pre-selling condo. Yung tipong matagal mo nang pinapangarap, di ba? Yung talagang pinag-ipunan mo buwan-buwan. Correct. 5 taon mong pinag-ipunan tapos hinulugan mo ng matiyaga. Tapos, bigla kang nagka-problema. Ano, sabihin natin, nagkaroon ng medical emergency sa pamilya o bumagsak yung negosyo. Kaya, sumablay ka ng 3 buwan sa pagbabayad ng amortization. Kasi nga nauubos yung funds mo sa ibang bagay. Oo, kasi nga emergency. Tapos kinabukasan, may dumating na formal na sulat mula sa developer mo. Ang sabi, canceled na daw yung kontrata mo, tapos ni isang kusing, as in, wala talaga, walang ibabalik dun sa 2 milyong pisong pinuhunan mo. Ang masaklap pa dyan, alam mo ba, bago mag-1972, ganap na legal yung ganyang klaseng sistema. Grabe, di ba? Pwedeng-pwedeng angkinin ng developer yung buong ipon ng buhay mo dahil lang na-late ka ng ilang buwan sa hulog. Ganing kalupit at sobrang one-sided nung landscape ng real estate dito sa Pilipinas noon. Oo isa siyang napakabigat na realidad na talagang sumira sa maraming pangarap ng mga pamilyang Pilipino noon kasi isipin mo, hawak ng malalaking korporasyon yung mga magagaling na abogado, tapos sila pa yung nagbabalangkas ng mga kontrata, kaya yung mga ordinaryong buyers talagang nakasandal sila sa pader. Kaya sa masinsinang pagtalakay natin ngayon, hihimain natin yung pinakamalakas na pananggalang mo laban sa ganyang klaseng pang-aabuso. Bale, pag-uusapan natin yung Republic Act No. 6552 o yung mas kilala ng marami bilang Maseda Law. Yes, ang Masedalo. Napakahalagang batas nito. Sobra. At yung mission natin dito, hindi lang para basahin sa'yo yung batas na parang textbook, di ba? Bibigyan ka namin ng parang insider strategy guide. Hihimayin natin yung mga mekanismo sa likod nito, yung mga butas na madalas gamitin ng mga developers para makalusot sa pagbibigay ng refund, tapos yung eksaktong math para malaman mo yung karapatan mo bilang isang real estate installment buyer. Maganda yan. At mahalaga rin siguro, ibalik muna natin yung usapan dun sa mismong pinag-uugatan nito. Bale, binalang kasi ito ni dating Senador Ernesto Maceda noong 1972 kasi napansin ng Estado na may matinding imbalance. Parang hindi patas yung laban sa pagitan ng buyer at saka seller. O nga lalo na sa mga kontrata, di ba? Tama. Yung mga kontrata kasi sa real estate, madalas tawagin sa batas na contracts of adhesion o yung tinatawag nating take it or leave it contracts. Kasi nga, developer yung gumagawa niyan eh. Sinasadya nilang lagyan ng mga onerous and oppressive conditions, yung mapang-abuso talaga. Yung tipong wala kang choice kundi pumirma? Oo, at yung pinakamapang-abuso dyan ay yung automatic forfeiture clause, pumaya ka lang ng konti, sa kanila na agad yung lupa, tapos sa kanila papati lahat ng naibayad mo. Parang legal na panggigipit eh. Kasi nga naman, sino ba namang ordinaryong tao ang may kapangyarihang makipag-negotiate ng bawat provision sa isang higanteng developer, di ba? Pipima ka na lang talaga kasi gusto mong magkabahay. Correct, ganun ang nangyayari madalas. Pero bago tayo sumilip dun sa mga protection mismo, ilatag mula natin kung hanggang saan lang ba applicable ito. Kasi napansin ko dun sa mga sources natin, hindi pala lahat ng binibiling property saklaw ng Maseda Law. Totoo yan. Isang malaking misconception yan. Ang batas ay eksklusibo lamang, as in ginawa lang talaga para sa residential real estate. Bale mga bahay lang. Oo, kasama dyan yung mga subdivision lots, house and lot packages, at saka yung mga residential condominiums na binabayaran mo ng hulugan. Kumbaga, kung bumili ka ng warehouse space o kaya industrial lot o commercial building para pagtayuan ng negosyo mo, hindi ka pwedeng magtago sa likod ng Maseda Law kapag pumalya ka sa pagbabayad. Make sense naman. May law ikay yan. Iba kasi yung risk appetite tapos yung financial capacity na inaasahan dun sa mga negosyanteng pumapasok sa commercial transactions kumpara dun sa isang ordinaryong pamilya na naguhulog lang para sa sarili nilang titirhan. Eksakto. Magkaibang-magkaiba yung playing field nung dalawang yon. Pero teka, linawin natin yung isa pang malaking exception. Kasi
Marami ang nagbabayad ng equity o kaya down payment ng hulugan direkta doon sa developer sa unang 2 taon, di ba? Tapos pagdating ng turnover ng unit, ipapasok na nila sa bank loan o kaya pag-ibig financing para bayaran yung balanse. Biglang napuputol pala yung saklaw ng masedalo kapag nangyari yon. Oo, napuputol na. Nangyayari yon kasi yung Masedalo, sadyang idinisenyo yan para lang sa in-house financing. Bali, ito yung mga installment payments na direktang pumapasok dun sa ledger ng seller o ng developer. So hanggat sa developer ka nagbabayad, Tama. Kasi kapag na-approve na yung bank loan mo, babayaran na ng bangko yung developer ng buong-buo. Bayad na sila. So sa puntong iyon, nagiging mortgage loan na yung transaction mo. alam ko na. Parang pag-swipe lang yan ng credit card sa appliance center, di ba? Bumili ka ng TV, tapos ginamit mo yung credit card mo, bayad na ng buo yung tindahan, bit-bit mo na yung TV pa uwi. Kaya ang usapan na lang ngayon ay sa pagitan mo at sa kanong bangko. Oo, ganyan na ganyan yung logic dyan. Kapag hindi ka nakabayad ng credit card mo, hindi mo pwedeng awayin yung appliance center. Ganon din sa real estate. Kapag bangko na yung inutangan mo, hindi na masedalo ang sasagip sa'yo. Haharapin mo na dyan yung foreclosure rules ng bangko. Isang napakalinaw na paghaambing niyan. At bago rin natin buksan yung mathematical breakdown ng refund mamaya, gumawa rin muna tayo ng mabilis na distinction sa pagitan ng Masedalo at saka ng isa pang batas na palaging napag-uusapan sa real estate, yung Presidential Decree 957 o PD 957. Madalas kasi silang mapagpalit ng mga buyers eh. Yes. Nabasa ko nga ito. Ang pagkakaintindi ko lito, yung trigger kung aling batas ang gagamitin mo ay nakadepende kung sino yung may kasalanan doon sa nasirang kontrata. Tama ba? Tumpak. Kung ang developer yung may pagkukulang, halimbawa, nagbenta sila sa'yo ng walang license to sell, o kaya na-delay sila ng ilang taon sa turnover ng unit, o kaya naman hindi nila ginawa yung clubhouse na nakalagay dun sa brochure nila, PD 957 ang gagamitin mo. So, the developer messed up. Yes, at sa ilalim ng PD 957, pwede kang mag-demand ng 100% refund ng lahat ng ibinayad mo. Kasi nga, kasalanan nila kung bakit ayaw mo nang ituloy yung pagbili. Pero ang Masedalo naman, iyan yung gagamitin kapag ikaw mismo bilang buyer ang nag-default o kinapos sa pagbabayad habang ginagawa naman ng developer ng tama yung trabaho nila. Kaya pala. So, masedalo kapag buyer ang nag-default, tapos PD 957 kapag developer naman yung pumalpak. Malinaw na. Ngayon, papasok na tayo dun sa pinakamekanismo talaga ng masedalo, yung tinatawag nilang two-tier system. Kasi nakahati pala yung proteksyon based sa tagal nung naihulog mo. Oo, may dalawang antas iyan. Yung unang tier ay para dun sa mga nakapagbayad ng kulang sa 2 taon. Tapos yung ikalawa para sa mga nakapagbayad ng 2 taon o higit pa. Gusto ko munang intindihin yung mismong kaluluwa ng probisyong ito Bakit exactly 24 months? Ano ba yung economic logic ng pamahalaan? Bakit to nila hinati yung bigat ng proteksyon? Magandang pagsusuri iyan. Kasi isipin mo, sa unang 2 taon ng isang real estate project, dyan pinakamalaki yung nilalabas na pera ng developer. Bale, binabayaran nila dyan yung mga ahente at brokers para dun sa commission, naglalabas sila ng malaking budget para sa marketing, tapos gumagastos sila sa administrative overhead para lang iset up yung account mo. So front-loaded yung gastos nila. Oo. Kaya kung magde-default yung buyer ng masyadong maaga, luging-lugi talaga yung developer. Kaya binibigyan sila ng batas ng kaluwagan na huwag na munang magbalik ng cash surrender value para mabawi nila yung initial overhead costs nila. Pero pagkalipas ng 2 taon na yun, nabawi na dapat yung costs na iyon at malaki na rin yung nakatayong equity ng buyer. Doon na nga yung bumabaliktad yung timbangan pabor sa buyer. Wow, okay. So proteksyon muna sa developer overhead sa unang bahagi, tapos proteksyon na sa buyer equity kalaunan. Balanse rin pala. Silipin natin ng mas malapitan yung unang tier, yung mga under 2 years,
Sabihin natin, nawalan ka ng trabaho sa ika-18 buwan ng paghuhulog mo, 18 months. Anong pananggalang ang meron ka? Sa ilalim ng Section 4 ng batas na ito, meron kang tinatawag na mandatory grace period na hindi bababa sa 60 araw or 60 days mula doon sa due date ng installment na pumalya ka. Ibig sabihin, hindi pwedeng upasara o i-cancel agad ng developer yung account mo the moment na mag-miss ka ng isang bayad. So may breathing room. Yes, may 2 buwan ka para makahanap ng paraan at isettle yung arrears o yung utang mo. Pero wait, paano kung talagang naidikit ka sa pader? Lumipas yung 60 days tapos wala ka talagang nahanap na pambayad. Anong mangyayari sa pera mo? Kasi kung wala pang mandatory cash refund yung batas para sa tier na ito, lalabas ba na back to zero na yung buyer? Parang forfeited lahat? Bilang istriktong interpretasyon ng batas, oo. Wala kang statutory right dun sa cash surrender value kung hindi ka talaga umabot sa 24 months na hulog. Subalit, hindi naman ibig sabihin na ganap ng sarado yung pinto mo ha. May mga tinatawag kasi tayong equitable remedies sa batas natin. Paano yun? Kung mapatunayan sa korte na may aspeto yung kontrata na labis na mapang-abuso para dun sa particular mong sitwasyon, pwedeng mag-intervene o makialam yung hukuman para magbigay ng partial na konsiderasyon based sa prinsipyo ng equity. Pero yun nga, as a strict matter of right under Maceda law, forfeit talaga ang pera kapag na-cancel yung kontrata sa unang tier na ito. Grabe, sakit nun. Kaya pala napaka-critical na tumawid ka doon sa ikalawang tier, yung 2-year mark. Kasi kapag nahit mo na yung 24 months, mapapansin mo, humahaba rin yung grace period mo. May 1 buwan ka ng palugit para sa bawat 1 taon ng installment na nagawa mo. Kaya kung kunwari nagbabayad ka na ng 5 taon, may 5 months kang grace period para ayusin yung finances mo. Tama yan. Bagamat kailangan ko ring idagdag ha, yung extended grace period na ito ay minsan mo lang magagamit sa loob ng 5 taon. Hindi mo siya pwedeng gawing regular na palusot. Hindi pwedeng laging nalilate ng 5 buwan. Oo, bawal yon. Ngunit yung pinakamabigat na benefits talaga sa tier na ito ay yung karapatan mo sa cash surrender value o yung CSV. Ito na yung mandatory refund na hindi na talaga pwedeng ipagkait ng developer sa'yo. Dito ko gusto mag-pause at talagang mag-focus tayo ha. Kasi based doon sa binabasa kong mga kaso, napakaraming investors pala yung nadidisgrasya sa definition ng mismong 2 years na yan. Kasi ang assumption ng marami parang, pumirma ako ng kontrata noong January 2024, tapos na yung January 2026, automatic pasok na ako sa second tier. May refund na ako, di ba? Oo, at yan ang pinakamapanganib na misconception sa real estate investing. Kasi yung 2 taon sa ilalim ng Maceda Law, hindi siya sinusukat gamit yung kalendaryo. Sunusukat siya based doon sa halaga ng ibinayad mo, pabor doon sa purchase price. At yan mismo yung naging sentro ng landmark Supreme Court case nung Orby versus Philinvest. Ako, gusto kong himayin natin yung math nung kasong iyan kasi iyan talaga yung aha moment ko habang nagre-research Dun sa kaso ni Orbe, nagbayad siya ng reservation fee, tapos patulong siyang naghulog ng down payment at amortizations. Tapos, kung titingnan mo yung gross amount nung perang nilabas niya, mukhang sobra-sobra na dun sa 2 taong hulugan. Lumapas na rin yung 2 taon sa kalendaryo mula nung pumirma siya. Kaya inakala niya talaga na may karapatan na siya sa 50% refund. Oo. Sa paningin ng ordinaryong tao, mukhang ganun nga Kasi yung kabuuang naihulog ni Orbe sa developer kapag pinagsama mo lahat ng paunang bayad, umabot yun sa mahigit 600,000 piso, 600,000 pesos. Malaki yun Malaki talaga. Samantala, yung buwan ng hulog niya o yung monthly amortization na nakasaad sa kontrata niya ay nasa humigit kumulang 27,000 pesos lang. Ngayon, ang ginawa ng Korte Suprema, hindi nila binilang yung buwan sa kalendaryo. Ang ginawa nila, kunan nila yung total cash payment na 600,000 tapos i-divide nila iyon doon sa buwan ng hulog na 27,000 para makuha nila yung equivalent value in months. Tapos, nung kinumpute mo yang 600,000 divided by 27,000, lalabas na yung equivalent payments niya nasa 21.78 months lang pala.
kinapos pa sa 24 months. Eksakto. Kasi nga, 21.78 months lang yung equivalent value nung naibayad niyang pera. Kaya ibinaba ng Korte Suprema yung desisyon na hindi daw siya umabot sa 24-month threshold na hinihingi nung Section 3 ng Maseda Law. Kaya sa mata ng batas, nasa ilalim pa rin siya ng unang tier, meaning wala siyang nakuha ni isang sintimo ng mandatory refund. Napakasakit isipin yan. Yung tipong tinitingnan mo yung kalendaryo tapos buo na yung kumpiyansa mo na may safety net ka na, tapos malalaman mo na lang sa math ng Korte Suprema na kinulang ka pa ng halos 2 buwan halaga para ma-unlock yung refund tier na iyon. Kaya yung malinaw na insider strategy dito, huwag mong bibilangin yung buwang lumipas. Ang bilangin mo kung yung total na perang inilabas mo ay katumbas na ba ng 24 na buwan ng amortizations. Isang napakahalagang aral niyan para sa lahat. Ngayon, pag-usapan naman natin kung paano nag-ooperate yung computation ng refund para naman dun sa mga matagumpay na nakatawid doon sa 24-month requirement. Okay, sige. Kasi ayon dun sa dokumento natin, kung naghulog ka ng 2 hanggang 5 taon, yung mandatory cash surrender value mo ay 50% ng total payments made. Tapos kapag lumampas ka daw ng 5 taon, dadagdagan nila ito ng 5% bawat taon hanggang sa mahit mo yung maximum cap na 90%. Simple lang sana yung math pero alam naman natin na pagdating sa pera, maraming semantic loopholes o yung parang laro sa salita na ginagawa yung ilang developers para palihitin yung computation ng total payments made na yon. Ayan, hindi talaga maiiwasan yan. Marami kasing developers na nagtatangkang gumamit ng iba't ibang terminolohiya sa marketing nila. Ang argumento nila madalas, kapag nakaharap na yung mga buyers, sasabihin nila, ang i-refund lang namin sa'yo na 50% ay yung mismong buwan ng amortizations mo. Hindi namin pwedeng isama yung reservation fee, option money, o down payment kasi separate pre-selling charges daw yun. Kaya pala. Kaya yung iba, tinatawag nilang option money imbes na down payment. Kumukuha sila ng 50,000 pesos sa simula, tapos sasabihin nila, para lang daw mai-reserve yung unit. Tapos yun pala, para lang maitakas nila yun sa computation ng refund kapag nagkaipitan na. Papayag bang gobyerno sa ganyang estrategiya? Siyempre hindi. Hindi kinikilala ng batas natin yung ganyang pamamaraan. Kasi malinaw na idineklara ng mga ahersya natin tulad ng dating HLU-ARB at mayon ay yung Department of Human Settlements and Urban Development o DHUSUD na kasama dapat sa computation ng total payments made ang lahat ng inilabas na pera ng buyer. Maging reservation fee man yan, down payment o option money, basta't yung mga halagang ito ay sa huli na i-credit at nabawas sa kabuuang purchase price ng property mo, pasok yon sa base amount ng 50%. Buti naman kung ganun. Kasi may isa pang aspeto dyan na gusto ko talagang usisain Dahil ito yung madalas ikapikon ng mga naiipit na buyers. Siyempre, bago tuluyang makancel yung kontrata mo, natural lang naman na sumablay ka muna sa ilang duwan ng hulog, di ba? Kaya ka nga magkakaroon ng mga penalties, surcharges at late fees. Ngayon, pwede bang sabihin ng developer na, sige, bago namin i-compute yung 50% nung 1,000,000 na ihulog mo, ibabawas muna namin yung 100,000 pesos na naipon mong penalty. Kaya 900,000 na lang yung i-divide natin sa 2. Isa na namang classic na laban yan sa real estate sector. Nguhit yung desisyon ng DHSUD dyan ay napakahigpit at malinaw. Hindi pwedeng ibawas ang mga penalties, interest o administrative fees bago i-compute yung refund mo. Ang computation ng cash surrender value dapat palaging nakabase dun sa gross total payments received. Ibig sabihin, gross agad. So 50% ng buong 1,000,000 yung dapat iabot sa'yo. Walang kaltas-kaltas muna. Tumpak, kasi yung public policy ng Maseda Law ay mapanatili at maprotektahan yung equity ng buyer. Kaya palaging pumapanig yung interpretasyon nito pabor doon sa mamimili laban doon sa mga komplikadong deduction formulas ng mga nagbebenta. Ay, laking ginhawa niyan Dahil kung papayagan pala silang magbawas ng magbawas bago hatiin yung pera, baka mauwi ka na lang talaga sa barya.
Ngayon, pag-usapan naman natin yung pinaka-exit mechanism. Sabihin na natin na tinanggap ko na sa sarili ko na hindi ko na talaga kayang ituloy yung paghuhulog. At gusto ko na lang kunin yung 50% refund ko. Pwede ba akong padalhan lang ng email o kaya text message nung developer na sinasabing canceled na po ang unit mo simula ngayon, daanan mo na lang ang cheque sa opisina? Valid ba yun? Absolutamente, hindi pwede yun. Kasi yung proseso ng cancellation ng kontrata sa ilalim ng Maseda Law ay isa sa mga pinakamahigpit at pinakaformal sa buong legal system natin. Walang automatic cancellation kahit gaano pa katagal nag-lapse yung grace period. Upang maging epektibo yung pagbabawi nila sa property, kailangan nilang sundin yung tinatawag na twin requirements. Twin requirements, dalawang requirements. So, kung hindi pwede yung text o email, ibig sabihin ba nito, kailangan pang idaan sa korte yung cancellation? Hindi naman abot sa damandahan sa korte agad-agad, pero kailangan niya ng mataas na antas ng formalidad. Yung unang requirement, kailangan nilang magpadala ng notarized notice of cancellation o demand for rescission at dapat itong aktual na matanggap ng buyer, tapos kailangang palipasin yung eksaktong 30 days o 30 days mula doon sa araw na natanggap iyon bago umepekto yung pagkakansela. Notaryado dapat. Hindi lang basta papel na may logo ng kumpanya. At ano naman yung pangalawang requirement? Para doon sa mga nakatawid na ng 24 buwan ng payments, yung pangalawang requirements ay kailangang mabayaran ng buo sa buyer yung kanyang cash surrender value. Walang cancellation na magaganap hanggat hindi na ibibigay yung actual na pera o refund. Kailangan nating pakinggang mabuti yan, ha? Dahil dito madalas magkamali yung malalaking korporasyon. Paano kung isipin mo ito, may dumating na courier sa bahay ko. Inabot sa akin yung notarized notice of cancellation. Kompleto sa selyo at pirma nung notaryo. Lumipas yung 30 days na palugit. Pero wala naman silang kasamang tseke at wala silang idinepositong refund dun sa bank account ko. Dahil ba hawak ko na yung notarized document, canceled na rin yung karapatan ko dun sa property? Ang sagot ng Korte Suprema dyan ay hindi. Sa mata ng batas natin, ang nangyaring yan ay tinatawag na inchoate o hindi kumpletong cancellation. Nangyari yan mismo sa mga sikat na kaso natin tulad nung Active Realty versus Daroya at saka Pagtalunan versus Veda de Manzano. Kahit pa dumaan sila sa perpektong proseso ng pagpapadala ng notarized notice, kung hindi naman naibigay yung kabuuan ng refund, walang bisa yung pagkakansela nila. Valid at subsisting pa rin yung kontrata sa pagitan mo at nung developer. Napakagandang konsepto niyan. Parang eksena niyan yung hostage exchange dun sa mga pelikula, di ba? Hati yung transaksyon. Hindi mo pwedeng basta bawiin yung hostage na sa kasong ito ay yung kontrato ng lupa kung hindi mo iaabot yung ransom o yung buong cash surrender value. Hanggat hindi nangyayari yung kaliwaan o palitan, hindi tapos yung usapan. Buhay pa yung kontrata. Isang napakagandang analogya niyan, talagang naglalarawan ng katotohanan sa likod ng batas na ito. At ano yung ibig sabihin kapag buhay pa yung kontrata? Nananatili yung karapatan ng buyer na bayaran yung kanyang mga arrears at i-update yung account niya anumang oras bago tuluyang makumpleto yung ibinibigay na refund. At higit sa lahat, hindi pwedeng ibenta ng developer sa ibang tao yung unit mo. Kung ibinenta nila yun habang inchoate pa yung cancellation, ay pwede silang kasuhan ng double sale niyan. Wow, marami palang hawak na baraha yung isang installment buyer. Bukod sa mga grace periods at refund mechanics na pinag-usapan natin, meron ka ring karapatan pala na ipasa na lang yung property sa iba bago pa man umabot sa cancellation. Pwede mong ibenta o i-assign yung rights mo. Yun yung tinatawag nilang pasalo, di ba? At kung sakali namang bigla kang naka-jackpot, edi pwede kang mag-advance payment ng full balance anumang oras tapos walang ipapataw na additional interest. Totoo yan. Kasi dinisenyo talaga ang Maseda Law hindi lang para magbigay ng parusa, kundi para siguruhin na hindi basta-basta nananakaw yung equity na pinaghirapang itayo ng mga ordinaryong mamamayan sa loob ng maraming taon. Kaya, para sa iyo na nakikinig sa atin ngayon, sana malinaw na yung Maseda Law. Hindi lang siya isang theoretical na konsepto sa mga libro ng mga abogado.
Ito yung pinakamahalagang resibo mo bilang isang property investor. Nalaman natin na protektado pala yung equity mo kapag nakatawid ka doon sa equivalent ng 24 monthly amortizations. Alam mo na rin na hindi ka pwedeng dayain sa computation kasi kasama dapat yung down payments at hindi dapat ibinabawas yung penalties bago hatiin yung refund. At higit sa lahat, alam mo nang hindi ka pwedeng i-cancel ng basta-basta nang walang notarized notice at full payment ng iyong cash surrender value. At sana ay magsilbing lakas ito para hindi kayo madaling ma-intimidate. Kapag nakatanggap ka ng demand letter, kalma lang. Kalkulehin mo yung total payments made, silipin mo kung naabot mo na ba yung 24 months in actual monetary value, at siguraduhin mo na dumaan sa tamang twin requirements yung nagbebenta sa'yo. Ngayon, bago tayo tuluyang maghiwalay sa deep dive natin, gusto ko munang mag-iwan ng isang malalim na tanong para pag-isipan mo. Konektado ito sa lahat ng pinag-usapan natin, pero ito yung isang realidad na hindi madalas napapansin. Isipin mo ito ha. Paano kung 15 taon ka nang nagbabayad para sa isang bahay? Umabot ka na dun sa point na na-hit mo na yung maximum 90% refund cap sa ilalim ng batas. Subalit sa kasamaang palad, nag-default ka at kinansel yung kontrata. Sumunod yung developer sa lahat ng batas, tapos inabot sa'yo yung 90% ng lahat ng naibayad mo. Sa unang tingin, napakalaking panalo nito, di ba? Halos nakuha mo pabalik yung buong ipinuhunan mo. Ngunit dyan madalas bumabangga yung batas sa masakit na realidad ng ekonomiya eh. Eksakto. Dahil walang inflation adjustment yung formula ng Maseda Law, yung nominal na halaga ng perang binayad mo noong 2011, iyon at iyon pa rin ang ibabalik sa'yo ngayon sa 2026. Ang tanong, makakabili pa ba ng parehong property yung halagang iyon ngayon? Sa huli, sino kaya talaga yung palihim na panalo sa transaksyon na ito? Yung buyer ba na nakabawi ng nominal payments matapos ang 15 taon ng inflation? O yung developer na nabawi yung bahay para maibenta niya ulit ito sa napakataas na market value ng kasalukuyan? Isang nakakabaliw na dynamics yan na nagpapaalala sa atin na gaano man kasolido yung proteksyon ng batas, iba pa rin talaga yung galaw ng purchasing power ng pera natin sa paglipas ng dekada. At yan mismo ang dahilan kung bakit napakahalaga ng patuloy na pag-aaral. Maraming salamat sa pagsama mo sa amin sa masinsinang pagtalakay na ito tungkol sa mga karapatan mo bilang isang real estate installment buyer. Maging mapanuri, intindihin yung mga batas at palaging protektahan ang iyong mga hard-earned investments. Hanggang sa muli.